Hayagang inamak ng mga Europeo si Donald Trump dahil sa kabiguan niya sa digmaan laban sa Iran. Matinding pinuna ni Kanselyer ng Alemanya na si Friedrich Merz ang Washington na nagbabala ng administrasyon ni Trump ay nagiging biktima ng mga manipulasyon at panghahamak mula sa rehimen sa Tehran. At wala itong malinaw na estratehiya para tapusin ang sigalot na ito. Umabot pa sa puntong hayagang sinabi ni Merz at ika nga niya, ang mga Iranian ay malinaw na mas malakas kaysa inaasahan. Hinahamat ng pamunuan ng Iran ang buong bansa. Bihirang marinig ang ganitong pahayag bago si Donald Trump at may karapatan ang mga Europeo na magsalita ng ganito tungkol sa kanya. Dahil may bago ng kinatatakutan ang mga lider ng Europa. Malapit nang magbago ang laban ni Donald Trump sa Iran mula ekonomikong pagkabigla tungo sa pampulitikang krisis para sa marupok na sentro ng European Union. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng enerhiya at pagbagal ng paglago ng ekonomiya, ang mga pamahalaang sumusuporta sa European Union, itong mga Eurocentrist, ay naghahanda na para sa isang krisis na halos hindi nila kayang pigilan dahil sa kayabangan ni Donald Trump. Anong klaseng krisis ito? Yan ang aalamin natin ngayon. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel. Nasa video description ang link. Kaya ngayon, Abril 27, may nangyaring hindi inaasahan para sa ugnayang Euro-Atlantiko. Hindi lang matindi ang batikos ni Kanselyer Friedrich Merz ng Alemanya sa Washington dahil sa kabiguan nila sa digmaan laban sa Iran, kundi sinabi rin niyang hayagang hinihiya ng Iran ang Estados Unidos. Napipilitang tiisin ni Trump ang mga pangungutya dahil wala namang malinaw na estratehiya ang Estados Unidos para tapusin ito. Ayon kay Merz, nagkamali ang Estados Unidos sa pagtaya sa rehimen ng Iran at sumabak sa digmaan ng walang malinaw na exit plan. Pagkatapos, may nakakagulat na sipi mula kay Merz, literal. Mas malakas ang mga Iranian kaysa inaasahan at halatang walang kapani-paniwalang estratehiya sa negosasyon ang mga Amerikano. Winawasak ng pamunuan ng Iran ang buong bansa. Ang pahayag na ito ay naging isa sa pinakamatalim na kritikal na puna ni Merz tungkol sa digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Noong una ng digmaan, sinuportahan pa rin ni Merz ang pagsisikap ng Estados Unidos at sinabing sinusuportahan ng Alemanya ang pagpapalit ng rehimen sa Iran kahit may pagdududa sa paraan ng administrasyong Trump. Gayunpaman, habang tumatagal ang labanan at tumataas ang mga gastusing pang-ekonomiya para sa ekonomiyang Alemanya na hirap na nga dahil sa krisis sa enerhiya, mas madalas nang binabatikos ni Merz ang digmaan at ang tinatawag niyang kawalan ng mga kondisyon. Mga estratehiya para tapusin ito. Isa pang pahayag ni Merz. Malinaw na pumasok ang Estados Unidos sa digmaang ito nang walang anumang estratehiya at ngayon ay maaring mauwi ang labanan sa isang kumunoy katulad ng mga digmaan ng Estados Unidos sa Afghanistan at Iraq. Lumabas ang komento ni Merz pagkatapos ng magulong weekend para sa diplomasya ng Amerika at Iran. Biglang kinanselan ni Pangulong Donald Trump ng US ang nakaplanong biyahe ni na espesyal na sugo Steve Witkoff at manugang niyang si Jared Kushner sa Pakistan. Tumanggi siya sa isang bagay na sinasabing posibleng tulak sa marupok na negosasyon sa Iran. Paalala, sinabi ni Trump na napagkasunduan na ang lahat at tumanggi na ang Iran sa sandatang nuklear. Sabi niya, kukunin ng mga Amerikano ang nuclear na alikabok at marami pa siyang sinabi. Napatunayang kasinungalingan ang lahat ng iyon. Ang Alemanya ay tumanggi sa panawagan ng Estados Unidos sa NATO na sumali sa sigalot at iginiit na hindi ito digmaan ng NATO. Iniwan nilang bukas ang posibilidad ng limitadong papel sa seguridad ng kipot ng Hormuz kasama ang mga minesweeper ng Alemanya, pero pagkatapos lang ng labanan. May karapatan si Merz magsalita ng ganoon tungkol kay Trump dahil natakot na ang mga lider ng Europa. Ang pagtutunggali ni Donald Trump laban sa Iran ay malapit nang lumala mula sa isang purong ekonomikong pagkabigla tungo sa isang pampulitikang krisis para sa mga lider na mahina na ang kapangyarihan. Sa buong Europa, ang mga hindi popular na namumunong grupo, ibig sabihin ang kasalukuyang kapangyarihan, ay nahaharap sa populistang reaksyon na sa susunod na taon sa Pransya halimbawa ay maaaring magdulot ng matinding dagok na maghahatid sa mga ultrakanan sa kapangyarihan. Ngayon, ayon sa pinakabagong survey, muling tumataas ang kasikatan ng mga populistang partido sa Pransya at Alemanya.
Malinaw naman na ang mga gastusin sa gasolina at enerhiya ay naapektuhan ang pagkain, transportasyon, pabahay at iba pa, at pinakamalakas ang tama nito sa mga mamamayan na mababa at katamtaman ang kita. Sa politika, nagdudulot ito ng kawalan ng tiwala hindi lang sa pambansang pamahalaan kundi sa mga institusyon ng Europa sa pagprotekta sa mamamayan laban sa mga panlabas na dagok. At lahat ng ito ay pinasimulan sa Europa ni Donald Trump. At heto ang ilang impormasyong mula sa loob. Noong nakaraang linggo, habang may 2 araw na summit sa Cyprus ang mga lider ng Europa, may lumabas na napakadelikadong pahayag. Ayon sa kanila, mahina na ang ekonomiya ng Europa at lalong pinapalala ng krisis sa Iran ang sitwasyon sa politika. Hindi sa ekonomiya, kundi sa politika mismo. Dahil patuloy ang pagharang sa kipot ng Hormuz, nagiging malinaw na ang mga epekto nito ay lalong lumalakas at kumakalat sa buong ekonomiya sa kabuuan. Ibig sabihin halimbawa doon, alam mo, kung sa simula ng digmaan, noong simula ng Marso sa Europa, pinag-uusapan pa lang na halimbawa, maaring tumaas ang presyo ng mga tiket sa eroplano dahil kumukunti ang aviation fuel. Noong simula ng Abril, sinabi nilang kaunti na lang ang natitira at posibleng magkakrisis, kaunti na lang ang lilipad na eroplano. Ngayon, nangyayari na ito. Halimbawa, sa Alemanya, ang Lufthansa ay talagang nagbawas na ng mga 20,000 lipad dahil kumukonti na ang aviation fuel. Sa Espanya, pinapayo nilang bumili agad ng tiket kung balak maglakbay dahil lalo pa itong magmamahal. Ibig sabihin, nagiging realidad na talaga ito at hindi lang ito nakikita sa mga gasolinahan. Sa ganitong sitwasyon, sinabi ng presidente ng Pransya na si Emmanuel Macron, huwag maliitin, huwag balewalain ang sandaling sabay-sabay na humarap ang presidente ng Estados Unidos, Rusya at leader ng China laban sa mga Europeo. Ngayon ang tamang oras para magising. Binigyang diin ni Komisyoner ng EU para sa Ekonomiya Valdis Dombrovskis na nagpapatuloy ang pagharang sa kipot ng Hormuz at lalong nagiging malinaw ang epekto nito sa bawat mamamayan ng European Union. At dagdag pa rito, sinabi niya na ang mga kakayahan sa budget ng European Union ay mas limitado ngayon kumpara halimbawa pagkatapos ng COVID-19 at ng unang krisis sa enerhiya na dulot ng malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine noong 2022. Noon, may reserbang pera pa. Ngayon, nauubos na ang mga reserbang yon. Narito ang sipi mula sa publikasyong Politiko. Ang ekonomikong pagbagal na matagal nang nararanasan ng Europa ay nagiging mas malalang problema. Ang pagtaas ng presyo na dulot ng digmaan at blockade ay sumasalubong sa mahina na paglago ng ekonomiya sa lahat ng bansa ng European Union. Ayon kay Dombrovskis, ang krisis na dati ay inaakalang pansamantala lamang ay inaasahan na ngayon na magkakaroon ng pangmatagalang epekto at sasaklaw sa buong ekonomiya. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat inyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na pag-subscribe bilang sponsor gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iba-iba ang mga format doon. O kaya iskan ninyo ang QR code na nasa inyong mga screen. Ito ang pinakamadaling paraan para suportahan ang trabaho ng channel na ito. Magpapasalamat ako para dito. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.